Ang trabaho ng presidente, magbigay solusyon sa problema ng bayan. Pero ang presidente Marcos Jr., siya ang problema ng bayan. Dahil hanggang ngayon, hindi niya pinasisinungalingan yung paratang na drug addict siya. O, paano niya ngayon hahabulin ang mga drug lords, ang mga drug pushers, at ang mga drug addicts? Siya mismo, ayaw niyang pasinungalingan yung mga paratang sa kanya na siyang numero unong cocaine user ng Pilipinas. O, yan ba pagtatrabaho ng Pilipinas? Maya naman kayo dyan. Ano ba yan? Nakakakilabot naman kayo. Pero in any case, ang sinasabi ko naman, the messenger is only as good as the sender. At kung palpak talaga yung principal mo, yung presidente, palpak ang kahit anong lalabas sa mga messengers o mga communicators on behalf of the president. Talk of presidential communication, ha? Ano ba yan? Kakatalaga lang ng bagong PCO, palpak na kaagad. Abay, tinutulan na po ng mga pribadong sektor, lalong-lalo na yung lumalaban sa tobacco advertisement at sa tobacco lobby, ang pagtatalaga dito sa bagong PCO Secretary Gomez dahil siya pala po ay nagtrabaho para sa tobacco lobby. At ano naman pong mangyayari sa presidential communication kung ang magiging kalihim ng PCO ay lantaran na sumusuporta sa paggamit ng tobacco, no? Alam naman natin talaga nakakasama sa kalusugan yung tobacco na yan. Ako po, totoo, nanigirilyo ako, pero 1996 po, nung ako'y nag-aral sa England ng aking Master of Laws dahil mahal ang sigarilyo sa England, tumigil na po ako. Pero alam niyo po, miski mahigit 25 years na ako'y tumigil magsigarilyo, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung epekto ng 20 years or 10 years ng paninigarilyo kasi talagang, ayan, palagi akong kulang sa hininga, palagi akong hinihika, palagi akong may bronchitis. So talagang masama po sa kalusugan yung tobacco na yan at hindi natin alam kung bakit isang messenhero ng tobacco ngayon ang tinalaga bilang kalihim ng PCO. Wala na ba talaga tayo makuha? Napakababawalan ba talaga ng bench ng administrasyon at wala nang mas magaling na taong makuha kesa sa isang mensahero ng mga tobacco lobby. Ewan ko ba ho yan? Lalo nang papalpak ang communication yun. No? Pero ako po huwag niyong aalisin si Auntie Claire. Nako, gustong-gusto ko si Auntie Claire. Dahil talaga mula nang natalaga si Auntie Claire, free fall na po ang trust rating at approval rating ni Marcos. Ang pinakakailangan natin para tuluyan ang mawala sa gobyerno ang Marcos regime, si Auntie Claire forever. Maraming salamat. Siya po ang pinakamagandang dahilan kung bakit dapat nang sisantihin si Presidente Marcos. Like messenger, like principal. Pareho silang palpak at magsama silang palpak. Wag na wag nilang tatanggalin si Auntie Claire. Dahil mas gusto nating mapaaga ang pagiging presidente ni VP Sara at yan po illegal dahil po pwede naman pong mag-resign ang Marcos Jr. sa kabila ng katotohanan na sa mga lumalalang problema ng bayan, hindi talaga siya makapagbibigay ng kahit anong solusyon. Kaya mag-resign na lang siya. Anyway, napanood nyo rin po siguro, no? Dahil anyway, may konti pa tayong panahon, yung mga tanong ko doon sa sinabi nga ni Ma'am Elizabeth na handa siyang tanggapin si Tatay Digong kung wala nang mauuwihang tahanan ang Tatay Digong. Ang aking pilyong tanong, ang sabi ko pa nga, showbiz. Ano ba yan? Reconciliation na ba yan? Well, ang sabi naman ni VP, hindi, it's friendship. Pero sa akin, sa tingin ko naman, naku, kakilala ko yung amo ko. Yung mga sinasabi niya kay Ma'am Elizabeth, nanliligaw yan. Sigurado ko, hindi yan friendship lamang. Ang gusto niya, friendship with benefits. Kaya ako, maghahanda ako dahil gusto kong maging ring bearer sa wedding of the century kapag magpakasal muli si Tatay Digong at si Ma'am Elizabeth. Ay, hindi po malayang mangyari yan. Dahil talaga namang itong pagkakakulong kay Tatay Digong, pinakamalaking hamon sa buhay ni Tatay Digong. At siguro, nare-realize niya ngayon kung anong mga pagkakamali niya. Ako, sige, ito na naman. Magsasabi na naman ako isang katotohanan. Nung minsan na kami nag-usap ni Tatay Digong, ang sabi niya talaga sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa aking buhay ay yung iniwan ko si Elizabeth. Ano ibig sabihin niya? Kinikilala niya talaga na pinakamalaking pagkakamali niya yan. So ngayong siya ay nasa
kulungan at nagkaroon ng panahon para magmuni-muni sa kanyang buhay, I am sure mas lalo niyang na-realize ang pinakamalaking pagkakamali niya ay pag-iwan kay Ma'am Elizabeth. Kaya nga po ako naniniwala na a reconciliation is possible at kapag nakalabas si Tatay Digong at yan naman po ay ginagawa natin ang lahat ng gagawin natin. Naku, kung alam niyo lang kung anong ginagawa ko, ang daming may isang taong galit na galit na sa akin sa mga pinagagawa ko, pero nek-nek mo, magalit ka ng gusto. Hindi ikaw nakakulong. Ako gagawin ko lahat para mapalaya yung aking Tatay Digong. Wala akong pakialam sa'yo, no? So anyway, magalit ka kung magalit ka. Gagawin ko lahat para mapakwala si Tatay Digong. Pag yan ay nagtagumpay tayo, sa tingin ko manliligaw muli si Tatay Digong. At sa ngayon pong dumadalaw ang Ma'am Elizabeth, tingin ko liniligawan siya ni Tatay Digong. At napakagaling na ni Tatay Digong manligaw dahil ang dami na niya liligawan. Sa totoo lang. So, hindi po malayo na ako'y magre-ring bearer sa wedding of the century ni Rodrigo at ni Elizabeth muli. Di ba kilig yan? Mantakin ninyo? Matapos sila maghiwalay ng napakatagal, sila pa rin. Testigo ako ha, sinabihan ako ni Tatay Digong, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay pag-iwan niya kay Ma'am Elizabeth. O na ibig sabihin yun, abay, kung magkakaroon siya ng pagkakataon, at ngayon binibigyan naman siya ng pagkakataon, pinauuwi siya ni Ma'am Elizabeth, di tuluyan na. Baka naman kasi old-fashioned silang dalawa na hindi po pwedeng live-in lang at kinakailangan magpakasal muli. O, di ba? O, kaya ako, pagdasal po natin yan. That will be the best thing I think that will happen to Tatay Digong and his family. He is 80 years old at pag sila ay nagkabalikan, talaga naman pong I cannot imagine anything better happening to the Duterte family than being reunited as a family after all these years. Kilig na kilig po ako. At sana nga po, ipagdasal natin. Unang-una, makalaya na si Tatay Digong. Pangalawa, dahil pag siya'y nakalaya, tuluyan na niyang maliligawan ng gusto si Ma'am Elizabeth. At pangatlo, magiging ring bearer na ako ng Rodrigo and Elizabeth nuptials. Abangan! Tapos tama na nga mga pagka-showbiz natin, baka pagalitan ako ni VP Sara. Pero kilig na kilig talaga ako nung narinig ko na talagang sinabi ni Ma'am Elizabeth, pwede siyang umuwi sa akin. Nako talaga, love is sweeter the second time around, wika nga nila. Okay? Abangan po natin ang susunod na kabanata. Pero, dapat muna mapalaya si Tatay Digong, ha? Because the happy ending that we all want for the Dutertes will not happen kung hindi siya mapalaya. At ako naman po, may nagagalit na sa akin, akong todo galit. Pero gagawin pa rin po natin ang lahat para mapalaya ang Tatay Digong. Promise. Sige po, until our next meeting, ito po ang inyong romantikong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, abangan natin ang wedding of the century. Bye!